Good morning, DJ Dasma. Yan, sige. Pwede po bang tayo ay tumayo na at ihanda ang ating sarili sa ating Panginoon. Sino po dito yung mga may dalang pasasalamat sa ating Panginoon? Pwede mo makita yung mga kamay? Sino dito yung mga may alay sa ating Panginoon na pagsamba? Amen. Hallelujah. At bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin ng saglit. Hallelujah, Panginoon, ikay aming itinataas, pinaparangalan sa aming kalagitnaan. Salamat sa magandang umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa grasya at habag mo. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, kung kami man po ay nagkulang sa iyo, kung kami man po ay nagkasala, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Panginoon, nagpapalinis ng aming mga buhay sa iyo, Diyos. Nais namin, Panginoon, na sa aming pagpupuri, ikay aming maranasan at malaya kaming makakilos, makapagsamba at makaawit sa iyo, Diyos. Salamat sa umagang ito, Panginoon. At we acknowledge your presence in this place, Panginoon. This is your church, Panginoon, and we believe you, Jesus. You will do something today. Hallelujah. We give you glory and praises in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Lubok malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yes! Hallelujah. Pwede mo bang makita yung mga kamay na pumapalakpak ng ganito? Yes, God! Pinaganda natin ito sa Panginoon ngayon. Sabi dito, only a God like you. Yes, we give you praise, Jesus. Let's sing. The praises of man, I will never ever stand.
presence of the Lord. Only a God like you. 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 Only Father and Savior, Redeemer, Restorer, Revealer, Rewarder. Only a God like you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Come on, everyone, let's worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Once again, we worship. Only Jesus. Hallelujah, we worship you. Who you are. Yes, you are good. Yes, you are. Yes, you're so good. Hallelujah. Yes, you are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Let's sing the worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Lift your voice higher. Hallelujah. Yes, we Yes, you are good, Jesus. Lahat ng nakaranas na kabutihan ng Panginoon, pwede bang sumigaw ng Jesus? Jesus! 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 Hallelujah! Yes, just you praise Him. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sabi po ng salita ng Panginoon in Psalms 98, 2-3, sabi niyan, the Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nation. He has remembered His love and His faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. At tayo po ay inaabot niyan. Amen? Sino po ang naniniwala dyan? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! And this salvation, Panginoon, na tinanggap namin, ang dahilan kung bakit kami nakakatayo ngayon. Hallelujah! 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 This morning, we will continue to worship you with all our hearts, with all our minds, with all our strength, Hallelujah. Let's continue to worship Jesus. Hallelujah. By His stripes we are healed.
Holy Spirit, we welcome you this morning. Malaya ang tumino, sibuhin mo mga puso, sibuhin mo mga isipan. O banal na Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Panginoong Jesus, wala kaming sasambahin sa lugar nito kundi ang dakilang pangalan mo. Kapatid, pwede bang itaas ang mga kamay na yan? Ibigay mo yung pinaka-best na offering na yung masasambit sa Panginoon ngayong umaga. Sambitin mo yung kabutihan niya. Hallelujah! Salamat o Diyos, for you are so good, Lord. You deserve the highest praise of your people, Lord God. Lord, maaaring kulang pa ang mga ito, Panginoon, sumalit, Lord. Nawa, Lord God, nakarating ang aming pamurit pagsamba. Sa banal mong trono, Panginoon, naging mababong samyo ito, Lord God. Lord, nakikita mo ang aming puso kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Kung paano namin gustong ibalik sa iyo, Lord God, yung highest praise that you deserve, Lord Jesus. Kaya Lord, hayaan niyo mo minsan pong muli ang mga kamay na ito ay mapalakpak lamang para sa iyo. Hallelujah! Oh Jesus! Jesus, Jesus! The name above every name. The King of Kings and the Lord of Lords. The Alpha and Omega, the Creator of heaven and earth. You deserve the praises of your people, Lord God. You deserve the praises of your people, Lord. Kaya Lord, nawa, Panginoon, napangiti namin kayo, Lord God, sa aming pagpupuri at pagsamba. Nawa, Lord God, naging mabangong samyo ito sa banal mong trono, Panginoon. Kaya minsan pong muli, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri at pagsamba na para lamang sa iyo. Itong aming dalangin, Lord, na may pagsalamat, pagpapakumbaba. Amen and amen, amen. We worship you, Jesus. Hallelujah. Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We stand, we go, and we reach out. TGA Dasma Outreach Department! If you're alive and you've been redeemed, rise and sing, rise and sing. If you've been touched by the mercy King, rise and sing. Hi, this is CGM Dasma and we're inviting you to dance ministry. If you were bound but now Good morning! Good morning! Ayan, so first of all, gusto ko po munang i-honor ang ating pong dear Pastor Jeff and sa kabuuan po ng leadership ng TGM Dasma for welcoming me in this place. So first time ko po na umattend ng ating pong church here at TGM Dasma. In fact, maraming beses ko na po pinaplano, kaya lang hindi po nagmamanifest kasi lagi po ako naka-assign either sa SOMO, sa TANSA or sa SM Bacoor. So ngayon po, nakita ko po na talagang totoo yung sinabi ni Pastor dun sa kanyang video sa Facebook na ang TGM Dasma daw is blessed and highly favored by the Lord. No? Pastor, di ko nga alam eh, bagong church ba kayo? Kasi after 3 months na talaga pong naka-implant po tayo dito here in Elijah Hotel, hindi ko po akalain na ganito pong kaayos, ganito pong ka-in order, at ganito po kakumpleto yung lahat po ng facilities and yung mga
designated task ng bawat ministries. Kaya naman po, I believe that's the favor of the Lord here in this place. Amen po ba? Ayan. Hindi pa po kami ganun ka-close ni Pastor Jeff kasi I've met him siguro earlier this year sa Vermosa. Doon po kami nagkita. Together with some YA members, nagkakandak po kami doon ng fun run. At sila po nagko-coffee fellowship. So doon ko po siya unang na-meet. Pero before pa lang, even last year, I'm hearing stories about Pastor Jeff and some of the leaders here na talaga namang nakaka-bless. And one of the things that I admire about yung sa leadership dito sa Dasma is that you have, you're walking in the principles of God. And at the same time, you're living out yung bang tinatawag nating the courage to tell the truth. No? Kasi ngayon, yung sa mga leaders, especially sa government natin, di ba? Alam nyo naman na talagang, di ba? Alam nyo na yun. Meron tayong problem when it comes to leadership. And when it comes to, yun nga, yung conviction and yung tinatawag natin na compromise, normal na yan sa atin. In fact, naalala ko nga nung this Senate hearing, di ba? I know you're aware and na susubaybayan nyo po yan. 100% daw ng DPWH projects is substandard or ghost. So, antindi. So, gano'n ang kalala. Kaya talagang, alam nyo po, kailangan po natin ng mga leaders na maninindigan sa tama and doon sa righteousness and holiness of the Lord. Amen? Ayan, sige, pwede po palakpakan po natin ang Panginoon. And, yun nga po, speaking of corruption, meron po ako ipapakita sa inyo ng mga tao, and sana, hindi po kayo ma-trigger o kaya mag-cause sa inyo ng galit. Kasi, I believe, may reason po kung ba't ko sila papakita. Okay? So, identify nyo po, sino tong mga to? Yan. Sino yung mga yan? Yung mga tao yan. Very famous yan kasi lagi silang nasa social media natin sa mga oras na to. Ayan. Alright. Ayan. Sino yan? Hindi yan si Michael B. Ayan. Ayan. Sino yung mga yan? They are all what? Sino po yung mga taong yan? Can you identify these people and what do they have in common? Ayan, yung mga yan. They are all what? Starts with the letter W. Yan, narinig ko na po. They are actually witnesses. Yan. So every time na may court hearing, pinapatawag po yung mga taong yan. In a court setting, lagi po silang pinapapunta at tinatanong. And bago sila i-question nung mga jurors, may isa silang binabanggit na phrase na very common natin naririnig when it comes to a court setting. Ano yon? Yung phrase na sinasabi nila is, I solemnly swear, to tell the truth and nothing but the truth. Pero sa totoo lang, tingin nyo nagsasabi sila ng katotohanan. Hindi tayo para mag-judge. Pero ang gulo-gulo na, di ba? Kung mapapansin nyo, iba-iba yung sinasabi niya. Alam niyo po, this morning, very important po yung pag-uusapan natin. Kasi as believers and followers of Christ, it's important po for us to know this. And you are actually a witness as well. Sabi mo kaya sa katabi mo, you are a witness. Ayan. And isa sa role natin bilang isang mananampalataya is to tell also the truth, the whole truth, and nothing but the truth. And what's the truth na sinasabi natin dyan? The truth of the gospel. So yun po yung pagbumulay-mulayan natin ngayon. So today maiintindihan po natin paano ba tayo magiging isang faithful witness. Sabi nga po natin sa katabi natin, faithful witness. And makikita po natin yung text natin sa Acts 1 verse 8. So meron lang po akong 3 points for today. One is the gospel message. Kailangan po klaro yan. Why do we need to share the gospel? And how to be a faithful witness. So basahin po natin yung main verse natin for this morning sa Acts 1:8. Kung meron po kayong Bible, digital man yan or physical, can you bring it out at tumungo po tayo sa Acts 1 verse 8. Ayan. Baka pwede pong i-invite ang bawat isa na tumayo bilang pagrespeto at paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi yung iba po sa inyo parang namumungay na yung mata eh. So, maaga pa po Alright, sige. 1, 2, 3, go. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sige po, tayo po yung mag-pray. Heavenly Father, we lift your name up in this place, Lord. We humble ourselves before you. Lord, totoo, Panginoon, na mabuti ka sa amin, Panginoon. Sa kabila ng dumaang week, Lord, na bumagyo, umulan, salamat po, Lord, that you have brought us in this place, Lord, and we are safe and sound. Panginoon, simple lang. Yung gusto naming sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, is yun yung ituro mo sa amin, how to be a faithful witness. Lord, not for ourselves, but for your glory alone. Lord, we dedicate this time to you. Accomplish the purpose, Lord, for which you have brought us here. And we thank you, Lord, that you are good, that you are love, that you are all we have, Panginoon. And we give you praise. To you be all the praise. Salamat po. Everybody say, Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Alright, so itong text po na to is found in Acts. Sige, konting background lang po about the book of Acts. Kung papasimplihin natin, yung book of Acts, ang Tagalog po niyan, ano yung Tagalog niyan? Gawa. Ayun. So, gawa nino, di ba? Gawa yan ng Holy Spirit. Alright? So, yung nagsulat niyan, iba-ibang tao po yun. So, hindi malino yung kung sino-sino yun. Pero iba-ibang tao po yung nagsulat niyan. Yung context nito, so po maintindihan nyo, wala na si Jesus. Okay? Nasa langit na siya. Okay? And this is the time of the Holy Spirit. And if we will summarize yung book of Acts, dito po nag-start yung pag-spread ng gospel. The gospel message. Okay? So, starting from Jerusalem, ayan, in all Judea, yung mga karatig bayan, at nag-extend na po siya to the ends of the earth. And yung book of Acts, hindi pa po tapos yung storya niyan. Kasi hanggang ngayon, ginagawa natin yan. Ginagawa yan ng mga Christians worldwide. Okay? Kasi sabi, to the ends of the earth daw, dapat yung gospel maging witness tayo sa buong mundo. Okay? So, klaro po yan, ha? So, alamin natin yung term na witness. Ano ba yung witness? Diba? So, yun yung question ngayon. It actually comes from the Greek word, martis, where we got our English word, martyr. Sa Tagalog, ano sa Tagalog yan? Di ba? Martyr din, di ba? So, kapag narinig yung martyr, ano yung tumatakbo sa isip nyo? Minsan sa atin, yung context niyan, negative eh. Di ba? Kunyari, meron kang jowa, di ba? Tapos binubugbog ka, sinasaktan ka, minumura ka. Okay lang kasi mahal ko siya, mag-stay ako. Martyr. Tama? So, ganun po yung martyr eh. Pero yung martyr po dito, yung definition po dito ng martyr is actually, original Greek word means, 1, 2, 3, go. The willingness to die for one's faith. In example ko po dito si Charlie Kirk. Kilala nyo siya, di ba? So alam ko, lahat ng mga pulpito ngayon, eto laman siya. Kasi grabe yung faith niya. Ikinamatay niya. Yung pag-spread ng gospel, yung pag-share ng gospel, di ba? Kasi alam nyo po, being a witness of the gospel, hindi yan madali. Kasi pwede kang patayin. Kasi nakasugal buhay mo dyan eh. Alam nyo, swerte pa nga tayo dito kasi, di ba sa Pilipinas, hindi naman uso yung pinapatay habang nag-share ka ng gospel eh. Eh, sa ibang lugar, ganun katindi. Yung buhay nila yung kapalit, no? Kaya nga po, wala tayong excuse eh, not to share. Kasi nga po, alam nyo ha, sabi sa Revelations, verse 21, I think, sabi doon, isa sa mga tao na pupuntang impyerno, number 1 sa listahan, alam nyo kung sino? Yung mga duwag, the cowardly, the sexually immoral, etc., etc. Ang pinaka-unang tao na pupunta sa impyerno, yung mga duwag. So kaya nga sabi, di ba, God did not give us a spirit of fear, but of, power and courage, di ba? Yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi mo sa katabi, huwag kang duwag. Sabi mo yon, huwag kang duwag. Okay, so huwag tayo duwag. Kaya nga po sinulat to ni Tertullian, sabi dito, the blood, basahin nga po ito sabay-sabay, 1, 2, 3, go. The blood of the martyr is the seed of the church. Yung sacrifice daw ng mga sinuunang Christian, sila daw yung nag-implant, nagtanim ng simbahan. Kasi sa dugo nila, nung namatay sila, doon nag-grow yung church. Kaya nga ito yung example niya, no? Ito yung Martyrs for Christ. Grabe! Tignan nyo to, yung listahan na yan. Tignan nyo si James, paano siya namatay? James was put to death by sword in espada. Peter, kinrucify upside down sa Rome. Si Paul, pinugutan. Si Andrew, kinrucify din. Si Thomas, tinusok, di ba? Si Philip,
kinrucify. Tignan nyo, wala sa listahan yung normal na pagkamatay. Grabe. Ito pa matindi, si Bartholomew. Ano ibig sabihin ng flayed? Binalatan ng buhay. Grabe. Tapos hindi pa nakontento. After balatan ng buhay, hindi pa patay eh. Pinugutan pa ng ulo. Antindi. Sa Matthew, si Matthew naman, pierced, tinusok din. Si James, binato. Si Jude, pinagpapalo hanggang mamatay. Si Simon, kinrucify. Si Matthias, binato rin. Grabe, anong meron? Ba't sila ganun katindi? Yung willing sila to go to that painful experience, they are so faithful to the point of death. So what makes the difference? May explanation si Paul dyan sa Romans 1 verse 16. Sabay-sabay nga ating basahin. 1, 2, 3, go! Who believes? First to the Jew, then to the Gentiles. Halimbawa po, meron kayong katabi. Tapikin nyo kayong katabi nyo, ganyan nyo siya, sa right side. Ayan. Halimbawa, meron siyang cancer. Kunyari lang naman, cancer niya, stage 4, para siguradong patay. Okay? Stage 4, kunyari, may cancer sa stage 4. And you came to know a solution na 100% gagaling siya. Okay? Ang tanong, i-share nyo ba yung solution na yon o hindi? Depende. Kasi kung unang-una, kung hindi mo siya kasundo, inis ka sa kanya, sasabihin mo sa kanya, bahala ka, mamatay ka na dyan. Buti nga sa'yo. Di ba? Kung inis ka sa kanya. Pangalawa, magiging ka lang nonchalant. Wala kang pakialam. Mind your own business. Di ba? Wala kang pakialam. Or pangatlo, you care so much for that person kasi ikaw mismo, you experience the love of Christ. And that love spilled out to others. And nung na-experience mo siya, yung goodness ni Lord, yung love ni Lord, you're willing to share it to others. Amen? So, kasi kapag yung pagmamahal ni Kristo, na-experience natin, pinatawad ka, nilinis ka, kahit anong past mo, hindi pwedeng hindi mo siya i-share eh. Kaya nga sabi ni, sino yun? Si Francisco Balagtas ba yun? Sabi niya, kung ang pag-ibig dumapo kanino man, hahamakin kahit sino, no? Kahit ang lahat. Grabe. 'Di ba? So pag yung tunay na pag-ibig pala, sinasabi, pinagkakalat, chinichismis. And dito, sinasabi dito na power of God, hindi lang siya temporary cure for a problem, hindi lang siya cure sa cancer. It's much more bigger than that. Kasi eternity yung pinag-uusapan po natin dito. And what is the gospel? Review lang po. Kasi yung iba sa atin, I believe, bago, and iba siguro inugat na sa church. Ito, paalala lang po doon sa mga matagal na sa simbahan. Kasi nga, sabi nga nila, ngayon, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot, di ba? So ito po yung 5 P's of the gospel. Kinuha ko po ito sa Romans. Ang tawag dito, Romans Road. So actually 5 P's po yan. Kung yung Pilipinas may 4 P's, di ba? Ano nga yun? Basta yun. Ito 5 P's. So una, of course, we have a problem. We are all sinners. Di ba? Sabi sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Alam nyo, maganda yung nagbibigay tayo ng tracts na sinasabi doon, God loves you. Yes, better. Pero alam niyo po, medyo kulang na yun lang yung binibigay natin. Kasi why? Kasi kapag sinabi mo sa tao, alam mo God loves you. Yung ibang tao pag sinabi mo, sabihin niya sa'yo, oh, ako rin, mahal ko rin sarili ko. Oh, di ba? The way that we say it should always start first by him or her when you share the gospel, realizing that he needs Jesus. Yung may problem kasi, eto kapag hindi to klaro sa unbeliever, sasabihin niya sa'yo, oh, love ko rin akin na nga, sige, kunin ko yan si Jesus. Oh, Jesus yung daan ko gawin mo yung gusto ko. Kasi love mo ko, di ba? Tanggapin mo ako kung sino ako. Pinanganak akong ganito, mabubuhay ako ng ganito. That's the wrong context of love. Okay? Kasi we must realize first the problem. Ano yung problem? We are all sinners. Makasalanan po tayo. And yung result nun is death. May kamatayan. For the wages of sin is death. Hell. Okay? Yun po yung consequence nun. Pero, ito yun But, may provision si Lord. God gave us the gift of eternal life.
sa Romans 6 verse 23 din. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And ano yung, eto na papasok yung love. Kasi nga, ikaw, makasalanan ka, di ba? Meron kang atraso sa Diyos, habang buhay kayong mag-separated dahil sa kasalanan mo. Pero because of God's love, dahil mahal ka niya, tatanggapin ka niya. Kaya kahit sino pa yan, kahit ano pang gaano kagrabe yung kasalanan mo, meron akong sinabi, naalala, sabi ng pastor, kahit yung kasalanan mo kasing laki ng barko, yung pag-ibig ng Diyos kasing lawak ng karagatan. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. And, yung last is the promise. Ano yung promise? Na maliligtas ka if you confess and believe. Kasi if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito na yon. Eternal na yan. Kaya nga po, ito po, sabi dito, ni Charlie Kirk, yan, siya ulit. Nagusto ko yung sinabi niya. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. The gospel in 4 words is Jesus took my place. In 3 words, it's Him for me. In 2 words, it's substitutionary atonement. And in 1 word, it's grace. No? Galing, no? Pwede ito gamitin, no? Kasi ang ganda nung explanation niya, no? Na, Lord, makasalanan ako. I deserve hell, but because of your grace, because of your love, you took my place. Diba? Nagpalit kayo. Lord, ito yung kasalanan ko, akin na yung righteousness mo. Ganun yun eh. Kaya nga yung pinapamuhay natin ngayon, the righteousness of Jesus. We don't have our own righteousness. Mamaya maintindihan po natin yan. Alam nyo po, meron po akong 2 years ago, meron akong na-meet na politician. He's from Leyte. Mataas po yung rango niya doon. Hulaan nyo kung sino. Actually, medyo mababa sa kanya ng konti. Yung na-miss ko, na ano ko. It's actually the government of Leyte. Si Jericho Petilla. So, meron kaming over dinner. Yung company po namin yung nag-treat sa kanila kasi we have accounts doon sa bayan niya. And we're dealing with some sales or what, nalimutan ko na. Pero, kasama namin yung leaders ng government of Leyte, tapos meron rin sa Medical City. To make the long story short, kasama namin siya and nagkukwento siya. Magaling kasi galing magsalita. Tapos, alam mo yun, kasi kapag you're with the presence of, influential people, ang sabi sa akin ng mentor ko, you don't speak up. No? Kailangan naka-shut up ka lang. Tapos, what you do is you ask questions. Tama nga naman, di ba? Kapag mga influential people, yung mga matataas na tao. So, that's what I did, no? Nakikinig lang ako sa kanya. So, nagkukwento siya, sabi niya, isa daw doon sa problema nung bayan niya, nung district niya, is actually drugs. Tapos, ang dami daw nare-rehab after Duterte. Kasi nung nawala si Duterte, dumami ulit yung mga drug addicts. Sabi niya doon, dami namin nire-rehab. Alam mo yung mga addict na yan, sabi niya, coming from the words, his words, wala nang pag-asa yan. Ang term na ginamit niya, yung mga addict daw, fried na yung utak. Kumbaga, corrupted na, na siya, hopeless na. Hindi mo na pwede i-restore. Kapag yan lumabas, gumaling siya ngayon, babalik ulit yan. Yun yung sabi niya. Pero alam mo, sabi niya, dito Christian unbeliever, sabi niya. Pero alam mo, may na-notice ako. Yung mga tao doon na every time that we invite yung mga pastors na yan, mga Christian, sabi niya, kapag kinakausap nila, tapos after the treatment, pupunta doon sa simbahan nila, alam mo, gumagaling, lumalaya. I can't explain it, sabi niya ganun, kasi sira na yung utak niya, wala na yan eh. Pero kapag ato pa yung term niya, sabi niya, may supernatural work na ginawa doon sa utak, nagbabago daw. Example of Baron Geisler, di ba? He's a drug addict and alcohol addict. Nung naging Christian, tumino. So may kapangyarihan. That's what we're saying, no? Yung sinasabi dito, na may power yung gospel to change, to transform people. Okay, kaya ito yung summary.
kanina, in-explain natin yung gospel. Why do we need to share the gospel? Kasi, basahin nga natin, point number 1, 1, 2, 3, go. Every human problem is connected to sin. And the gospel is God's solution. Yan, so ano pa explanation? Education may inform us, government may guide us, money may sustain us, but only the gospel can transform us. And lastly, eternal life, we can get it through Jesus Christ, and it's available. So yan po yung good news. Na ikaw pwede kang magbago. Na kahit ano pang estado ng buhay mo, kahit gaano ka karumi, tingin mo, pwede kang matransform ni God. So, alam na po natin kung ano yung gospel. Alam na natin kung bakit natin kailangan i-share yung gospel. And lastly, paano natin siya i-share. So, gusto ko po siyang i-summarize in the word go. Okay, G-O. Ito po yung ating pong pag-aaralan for point number 1. How to be a faithful witness, we must gain power from the Holy Spirit. So, we must gain power from the Holy Spirit. Sabi po sa Acts 1 verse 8, starts with the promise, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Hindi po sinabi ni Jesus na you will receive a manual. Hindi niya sinabi na you will receive money. Okay? But, He told the disciples, you will receive, ano daw? Power. Sabi natin, power. Power. So, may power ka pala. Okay, so, kasi witnessing is not about strength, but it's about the Spirit's strength in us. Illustration lang po, kunyari may cellphone ka. Kahit gaano kaganda yung pictures ng cellphone mo, iPhone 17, 18, 19, 20 man yan, useless yon kapag walang power. Di ba? Kapag di mo yung sinaksak, walang kwenta. So, alam nyo, ganun rin tayo. Kahit gaano ka kagaling magsalita, kung wala ka namang Holy Spirit, wala rin. Okay po? Walang transformation. So, naalala ko nga, last prayer and fasting, ito yung pinag-usapan. I'm not sure if naka-attend po kayo. Basahin nga natin yan. 1, 2, 3, go. True sacrifice is obedience. Tama naman, di ba? So, sabi, kapag ikaw daw nagsasacrifice sa Panginoon, yung sacrifice daw po entails pagsunod. Okay? Pero alam nyo, may na-realize ako dito. Medyo kulang. Bakit? Kasi kapag sumunod ka daw, okay, nagsasacrifice ka na. Tama. Pero the question is, are you following or obeying God because your heart is right? Kasi mahal mo siya. Kasi alam nyo, we can do ministry, we can share tracts with our own strength eh. Tama ba? Without you depending on the Holy Spirit. Ang tawag doon, false obedience. Kasi bisan gusto mong sumikat, gusto mong may patunayan, di ba? Gusto mo, kaya mo dinidisiplina yung sarili mo kasi gusto mong masabi ng tao sa'yo, ay magaling to, di ba? Yun yung motivation natin. And that's a wrong type of obedience. Kasi dalawa lang yan. Either magtagumpay ka sa sarili mong lakas, kapag nangyari yon, di ba? Ano mangyayari? In your own strength, magiging prideful ka. Magyayabang ka. Di ba? Yun yung danger doon. Kapag mayabang ka, di ba? Wala na si Kristo sa'yo. Kasi na-disiplina mo yung sarili mo dahil sa sarili mo. And pangalawa, magfe-fail ka. Siyempre, kapag you depend on your own strength, you will always fail. You will not overcome sin by your own strength. Kaya nga po, nagdagdag po tayo dyan, true sacrifice is obedience, but true obedience is surrender. Surrender to who? Surrender to the Holy Spirit. Surrender to the Holy Spirit. And yun yung gusto ni Lord, yung maging dependent tayo sa Kanya. Kasi we cannot rely on our own strength. We cannot rely, kung siguro so many times you're failing, siguro you're not depending on the Holy Spirit. You're not surrendering to the Holy Spirit. Diba? Sabi nga, diba, nalimutan ko nagsabi, I must decrease, you must increase. Sabi ni Paul, diba? So, surrender is the key to true sacrifice. Alright? So, paano nangyari to? Kasi, kaya ka naka-receive ng Holy Spirit because you believe.
Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17 to 18, basahin nga po natin. 1, 2, 3, go! Therefore, and has given us the ministry of reconciliation. So, paano tayo nagkaroon ng Holy Spirit? Through Jesus Christ. Yun lang po yung simple explanation yan. Wala kang Holy Spirit kung hindi dahil kay Jesus Christ. Kasi, nung pumunta siya dito sa mundo natin, He lived the perfect life that you cannot live. And that righteousness na na-acquire niya by living the perfect life, He paid all your sins. Nag-exchange nga kayo eh. Nag-substitute nga kayo eh. So, that's the explanation yan. And, kaya naman, ikaw, as Christians, no, meron na tayong karapatan na makuha yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, pag silang mo, wala yan, wala pa yan. Yung time na tinanggap mo si Jesus, naniwala ka, and meron ka ng transformation, you're born again, that's the time. Sabi dyan, if you love me, keep my commandments. Sabi ni Jesus, and I will pray the Father. And sabi, He will give you another helper, that He may abide with you forever. So yung Holy Spirit pala is actually will help you to overcome every battle, every problem that we face. Ang galing ni Jesus eh. Kasi alam niya, hindi mo kaya eh. Diba? Sabi nga no isang pastor, yung Christian life daw is impossible. Hindi daw yun, wala daw may kaya nun. Kaya ang ginawa niya, alam ni Lord na hindi mo kaya mag-isa, kaya nagbigay siya ng Holy Spirit. And sino po dito nagmamahal sa Lord? Sige, taas nga kay may mo. Yung pagmamahal po sa Lord, no, kapag mahal po natin ang Panginoon, it's not actually a feeling. Hindi po yan mafe-feel ko, Lord, I love you. Sometimes you feel, pero it's not always like that eh. Kasi alam niyo po yung word na love. Love is not a noun or the adjective. It's actually an action word. So yung love, pinapakita may action. Kaya nga, faith without work is dead. So kailangan, kung mahal mo ang Lord, may gawin ka. Ano daw? Sundin mo siya. Keep my commandments, sabi ni Jesus. Pero hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya. Kaya bibigyan ka niya ng helper. May katulong po tayo. And the Holy Spirit is the God, the Trinity God Himself, living in us. No? Kaya nga po, just to summarize, how to be a faithful witness, we must go. We must gain power from the Holy Spirit. We should live a life of surrender. Okay po? And application po nito, kailangan po tayo may daily communion with the Lord. Kailangan po tayo nagpe-pray. No? Without prayer, you cannot survive. And number 2, we must live in holiness so that your life will match your word. Sabi ko nga sa inyo, yung love, katumbas niyan ay action. So, kailangan pinapamuhay natin yan. Pero, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo ang Holy Spirit. And trust God when the right words and when opportunity comes. Alright? So, you can be a faithful witness. You can share the gospel, not by your own strength, but by the power of the Holy Spirit. Last part, letter O. Ayan. Ay, may application agad. Letter O stands for, basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. Open your mouth to proclaim the gospel. A witness testifies. Sabi po dito, yung katahimikan mo is not an option. Sabi mo ayan, silence is not an option. Sabi nyo nga po. Silence is not an option. Imagine nyo po sa korte may witness, pero ayaw niya magsalita. Imagine po yun. And that person is useless. Hindi po siya dapat nandun. Kasi parang sampat nagwi-witness po tayo, no? So, being a Christian, hindi po tayo secret agent. Hindi po tayo undercover. Okay po? Meron po akong dalawang kwento sa inyo na i-share. And this happened to me, no? Years ago. Yung first po is, meron po akong naging gym coach before pandemic. Naging nag-handle siya sa akin for 6 months. And then,
during the time na nagte-train kami, I had this conviction to share the gospel to him. Kasi very pessimistic siya when it comes to religion. Kasi sabi, ang galing niya mag-explain bakit hindi kailangan maniwala. Dapat mabuhay ka lang ng tama, okay ka na. Ganun siya. So ma-pride siya, kumbaga, in short. Pero I still shared the gospel. Pandemic time, 2020, and 2021, moving forward, nag-message siya sa akin. Alam mo, sabi niya sa akin, bro, saan ka kayo nag-church? Sabi ko, uy, bro, good news yan. Tara, attend ka. And that man, long story short, naging siyang Christian, na born again siya. And eventually, alam niyo po ba, nakakatuwa. Kasi, this time, he's studying to be a pastor. Grabe si Lord. Hindi ako yun. That's a success story. Meron rin po akong pangalawang kwento. Yung ka-work ko naman, he was traveling to United Kingdom. And before he left, sabi ko sa kanya, gusto ko na-prompt ako ng sabi ko, mag-share ako dito. Ano siya? By the way, yung pangalawang tao na gusto ko sharean is, LGBT. Okay? So, sabi ko sa kanya, bro, ako na maghatid sa'yo. Kasi yung kotse niya, iniwan niya sa office. Tapos pauwi, sabay kami. Tapos sabi ko, bro, ganyan, pag namatay ka ngayon, tingin mo, kasi lahat tayo namamatay, di ba? Di natin alam kung kailan. Tingin mo saan ka mapupunta? Tapos, and then, to make the long story short, I shared the gospel. And, moving forward this year, alam nyo, yung buhay niya parang naging mas miserable. Kasi he's living with his opposite, hindi opposite sex. He's living with a man, no, na iba yung nationality, tiga United Kingdom. Live-in sila. Tapos every now and then, I saw him partying, drinking, doing what the world does. Ano yung point ko? Ba't ko pa siya sinare? Yung una, success story. Yung pangalawa, work in progress. I'm still praying for that guy, for that man. Kasi sabi nga, walang hopeless eh. Darating rin yung time niya. So kaya tayo dapat maging patient. What I'm trying to say, whether there's an opportunity or not, we should open our mouth, always ready. Kasi sabi sa Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem. Yung Jerusalem speaks of our family. If meron ka pang family member na hindi pa siya Christian, your role is to share. They are your Jerusalem. And in all Judea and Samaria. Yung Judea and Samaria dito, sila yung mga outside of your family. Yung friends mo, yung workmates mo, yung school mo, and to the ends of the earth. At kahit sinong tao na ma-meet mo, we should share the gospel. Kaya nga po application yan, no? Share the gospel to your family, talk to people in your workplace or school, and use social media to spread hope, not hate. Amen? Kaya nga po, ito yung challenge ni Paul kay Timothy. Ang ganda nito. Ito pa, before that, paano nila malalaman kung hindi mo sasabihin? Sabi lang dito sa Romans 10 verse 14, how will they believe in Him whom they have not heard? Paano nila malalaman yung good news kung hindi mo sasabihin? So, kailangan sabihin po natin, no? Kaya nga sabi dito ni Paul kay Timothy, ito yung challenge niya. Timothy, I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, at His appearing and His kingdom. Malapit nang dumating si Lord. Sabi niya, preach the word. Kaya po na-appreciate ko yung TGM Dasma, very active po in evangelism, twice a week. Grabe, tama po yun. You're on the right track. Kasi padating na po si Lord eh. And be ready in season and out of season. So ano kailangan gawin? Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Sabi dito, kailangan always ready ka. In other words, for everyone who believes in Jesus Christ, be ready, no? Tiyagain mo to convince Him. Di ba? Parang networking lang yan, di ba? Kunyari, may gusto kang invite sa networking, sabi, brother, kapit tayo. Tapos bigla na lang, bubulaga sa kanya, open-minded ka ba? Di ba? Parang ganun lang po yung evangelism. You do make every effort to convince, to rebuke, to exhort with all long-suffering. Yung long-suffering means with all patience. Alam nyo, yung isang beses na mag-share ka,
hindi yung enough. Lalo kapag nakikita mo siya lagi. You keep pushing. Katulad ng coach ko, di ba? Kung hindi ako nag-share doon, I believe may gagamitin si Lord. Pero may opportunity na eh. Di ba? So, i-credit mo na yun. Give the di ba? You know what I mean? Sabi nga ni D.L. Moody, si D.L. Moody kilala nyo? Sabi niya doon, di ba? Very passionate siya in sharing the gospel. Tapos may nakausap siya, sabi sa kanya, I don't care, sabi niya gano'n, mind your own business. Alam mo sabi ni D.L. Moody, you are my business. No? Daming tao kasi namumblema, daming concern sa buhay, di ba? Nakalimutan natin na, yun nga we're not living for this temporary earth alone. We belong in the kingdom of God. Di ba po, ang dami natin pinoproblema sa buhay. Every day, pupunta tayo sa work, nag-i-school po tayo. Pero kaya po, ito sabi sa Luke 12 verse 18 to 20. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. Wait lang po. Di ba ito yung pangarap nating lahat? Kahit ako, di ba? Yung mag-iipon ako, di ba? Darating yung time, magta-travel na lang ako. Wala na akong gagawin. Hayahay na lang ang buhay. Kakain, yan, mag-iinom, magre-relax. Ito yung buhay na gusto ng lahat di ba? Ayaw niya yan. Pero ito yung natin we're, tawag doon, pinaghihirapan natin araw-araw kaya tayo nagtatrabaho Verse 20, but God said to him, eto na. Gusto niyo po tagalugin ko to? Medyo offending po ito pero wag na. I-spell ko na lang. Alam mo sabi ng Lord sa kanya, doon sa taong to, kasi sabi niya magre-relax lang ako, wala lang akong gagawin. Hoy, alam mo ba? Ano ka ba? Ob-ob ka ba? This night, ngayong gabi, alam mo ba kukunin ko na yung kaluluwa mo? At kanino mo iiwan lahat yan? Oh, yun yung sinasabi ni Lord. Kanino mo iiwan lahat ng pinaghirapan mo? 'Di ba? Ang mahirap nun, iiwan mo siya, kanino? Siyabinan mo. Tapos yung asawa mo, bata pa, pag namatay ka, ang papakasalan niya, sino? Yung driver nyo. 'Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng pinaghihirapan natin. Alam niyo po, one day, sana ma-realize po natin doon. Kasi sabi lang dito ni Luke, no, come on guys, hindi ito yung buhay lang na gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? Kasi yung kingdom niya, binigay niya sa akin. So, ano dapat nating pag-isipan? Sabi niya dito, and he said to his disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life. What you will eat, nor about your body, what you will put on. So, sabi, Lord, ano yung kailangan ko pag-isipan? Ano yung kailangan ko i-focus? Do not seek what you are to eat, what you are to drink, nor be worried. For all the nations of the world seek after these things. And your Father, take note, your Father, Ama daw natin siya. Kapag Ama, ano ginagawa ng Ama? Sinusupply niya lahat ng pangangailangan. Amen? Knows that you need them. Alam niya naman Ano yung dapat mo maging focus? Instead, basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Seek His kingdom, and these things will be added unto you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. In other words, God is saying, anak, ang laki-laki ng ihahanda ko para sa'yo. Huwag mong ubusin yung oras mo, yung lakas mo, yung resources mo para sa mga temporary na bagay. Hindi masamang yumaman, hindi masamang maging comfortable, pero you don't belong in this world. Kasi God knows that you need all of those things. So what you need to do is to focus on His kingdom. Your mission, here in this, your purpose, kaya ka nabuhay, is for you to expand the gospel. It's for you to share, to live out yung culture of heaven. Sabi nga, let your kingdom come, let your will be done on earth. Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? That's the kingdom of God. Ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin, Lord? So, dapat doon tayo nabubuhay according to His kingdom. Yung tao kawawa Alam niyo, sa panahon natin ngayon, kawawa yung tao.
Di ba? Mag-iipon siya, dadami pera niya, tapos lahat yon mapupunta sa, kapag nagkasakit siya, doon lang rin mapupunta. Para sa pa yung paghihirap? Kaya nga, God, sabi nga dito, for where your treasure is, there your heart be also. So, ang tanong po, tanong mo sa katabi mo, para saan ka nag-aaral? Para saan ka nagtatrabaho? If it's for yourself, no? You are in the wrong direction. Pero kung nandyan ka, kasi gusto mong ibigay ang glory kay Lord, gusto mong i-share ang gospel sa ibang tao, gusto mong maging blessing sa iba, and you want to share the gospel, then you're in the right path. Amen? May tanong po ako. What if, kunyari po, magkaroon ng evangelism challenge si Pastor Jeff, na every time na mag-share ka, bibigyan ka niya ng 1,000. Kahit, kahit tumanggap man o hindi, may 1,000 ka. Yung iba sabi, higher. Kunyari, 100,000, kahit isang kaluluwa, masyaran ka. Gagawin nyo, hindi. Gagawin natin. Hindi ako contractor Hindi po siya contractor Pero gagawin natin Kasi bakit? You're motivated with material things. Tayo, gagawin natin yon. Siguro after this service, hahayo agad. Kung sino man yung di ba? So, where's your treasure? Yung kayamanan mo ba nasa lupa? O yung kayamanan natin nasa Panginoon? Yun po yung question ngayon Our primary calling is to be a blessing to others and to share the gospel. Amen? Kaya nga po, in summary, a faithful witness, go. Amen. A faithful witness gains power from the Holy Spirit. A faithful witness opens his mouth to proclaim the gospel. And I will end with this. Si Tony Gonzaga, meron po siyang YouTube portion na ang tawag Tony Talks. And in-interview niya yung isang pioneer in Philippine comedy na sino yan? Kilala niyo po? Si Joey De Leon. Ang sabi ni Tony sa kanya, Joey, very successful ka sa pagpapatawa. In fact, si Joey De Leon pala yung sumusulat ng mga jokes nila, yung si TBJ, Tito Vic and Joey. Siya pala yung author. Tsaka siya rin nakaisip nung Itbulaga na pangalan. No? Sabi niya, bakit ito yung pinili mong bukasyon? Yung magpatawa, di ba? Yung mag-joke, ganon. For a guy who is always causing people to laugh, bakit ito yung pinili mo? Sabi ni Tony. Ang sagot ni Joey De Leon, alam mo, Tony, ito kasi na-realize ko. Sa buhay natin, maikli lang. And everything ends in tears. Lahat daw natatapos sa pagluha. Ang lalim nun, no? Pero if you think about it, mga kaibigan, pamilya, lahat natatapos sa luha Diba? Everyone will end in a casket. And iiyakan mo yan. Iiyakan ka rin. Sino dito recently may family member na namatay? Diba? Lahat tayo lumuluha. Sabi, lahat kasi natatapos sa luha, sabi niya gano'n. Nakakalungkot ang ending ng lahat ng mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi they will end up in hell. And that's the realization that we need to understand. We are being saved, tayo believers, from what? From hell. And I want you to do this exercise. Baka pwede tayong pumikit. Pikit po kayo. Pikit kayo, yan. Pikit. Ano po nakikita nyo? Wala, di ba? Kadiliman. Sige po, buksan nyo na po ulit yung mata nyo. Alam nyo po ba, ganyan sa impyerno? Nasabi doon, description ng hell is the darkness and blackness. Sabi doon, wala ka makikita doon. But at the same time, your soul, your body, nasusunog siya. Tapos you're in pain. And
sabi pa doon, description, pit, bottomless pit. Yung bangin na walang hanggan, haba. Wala kang masasandalang ganyan. Wala. Habang buhay, for eternity, nahuhulog ka. Ganun yung hell. Sobrang bigat. Kaya, alam niyo, dalawa lang yung description na sinasabi ng Bible sa Matthew 8, chapter 8, chapter 13, chapter 22, 24, and 25. In-explain ni Jesus yung emotion ng mga tao sa hell. Sabi niya doon, in hell, there will be two emotions. Only weeping, umiiyak. Yung mga tao doon, umiiyak, Lord, dapat naniwala ako sa'yo. Umiiyak sila. Nagsisisi na sila pero wala nang chance. At pangalawa, gnashing of teeth, yung nagagalit sila. Lord, bakit ako nandito? Hindi ko deserve dito. Dalawang emosyon lang. All eternity, ganun yung nararanasan nila. Kaya nga po, if you will, kung tayo talaga na mananampalataya na, we need to reach out to people that we love. And hindi lang people that we love, people we encounter every day of our lives. Bakit? Kasi kung sila, yung mga unbelievers, mag-end up in tears. As believers and followers of Jesus, we will not end up in tears. In fact, ito yung sabi ng Revelations 21 verse 24. Basahin nga po natin dito. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So that's the beauty of the gospel. Hindi ka mag-end up in tears. In fact, your death is a graduation ceremony for you to meet the Lord. Kaya sabi ni Paul, absent from the body, present with Jesus. Sino gusto yon? Ngayon na. De joke lang. Pero, yun nga po, no, habang nandito tayo sa mundo, we have this opportunity to proclaim the gospel at makiisa ka dun sa mission ni Jesus, why He came. And that is to seek and save the lost. That from darkness, you will lead them to light. Yung heart of stone, God will make a heart of flesh. From sin, from a sinner, they can be righteous. So that's the power of the gospel. Ito yung challenge po sa ating lahat, no? To share the good news, to be a vessel of the Lord. Hindi lang sa pamilya mo, hindi lang sa kawork mo, but hanggang sa end of the earth. Can we pray? Can we stand up and worship the Lord this morning? Let's give God the praise. Let's worship the Lord. Because God is the God who saves. Hallelujah. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs.
really desire to be a faithful witness, I want you to raise those hands. Raise those hands up in the Lord. And we can have this desire through the power of the Holy Spirit to share the gospel. Hallelujah. And right now, for it to be more practical, magpangalan po tayo ng isang tao. Isang tao na kailangan niyang marinig yung gospel. Kakilala mo man yan, family member man yan, katrabaho, sa school. I want you to think of that person right now. At ipanalangin mo yan ngayon sa Panginoon. Panginoon, I want him to be saved. I want her to be saved, Lord. Lord, use me, Lord God. Lord, use me, Lord, to witness. Use me to witness to that person because I believe, Lord, that he needs you. Because the power of the gospel is not limited to our understanding. And it's not you who will transform that person. It's the Holy Spirit. And your role is to share, is to open your mouth, and to share Jesus. So right now, think of that person and pray for that person. Pray for that person right now. So breath in our lungs. Lord, we worship you. Lord, we thank you, Lord, that you are the God who saves. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Can we raise our hands up? And can we say this prayer? Lord, thank you. Today, Lord, I recommit myself not only to be a faithful witness, but to raise others as well, Lord, to be faithful witnesses. Lord, right now, Lord, forgive us. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na hindi ka namin sinusunod, Panginoon, sa paghahayag ng Ebanghelyo. Patawarin mo kami, Panginoon, for disobeying you in sharing the gospel. And right now, by your Spirit, fill us with your Spirit. Fill us with your love, Lord, so that we can share that love to others as well. Thank you, Jesus. To you be all the praise. In Jesus' name, everybody say amen.